ka bang sabihin pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal? I-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! 6.7 Energy FM. Same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo oras sa buong kapuluan Pangga. Check your time, it's now 6:30 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning sa mga Pangga natin dyan. Nakasalukuyang natatraffic na, no? Alam niyo, wala pang alas 7, traffic na kaagad. Kamusta naman? Kaya pa ba, ha? Yan, at syempre good morning din sa mga Pangga natin na hindi pa kumikilos or umaalis ng kanilang bahay, no? O ano na? Ganyan na lang ba palagi? Malilate na naman ba kayo, ha? Well, ganoon naman talaga, no? Minsan talaga meron tayong time na ayaw talaga nating bumangon sa kama, no? Lalong-lalo na sa mga Pangga natin diyang estudyante, no? Yung tipong parang tinatamad na silang pumasok talaga, eh, no? Kahit nasabihin natin napakalaki ng kanilang allowance sa eskwelahan, no? Pero ayun na nga, dahil nga naman na burnout na nga sila ng alam nyo na, mga gawain, mga schoolworks, di ba? Eh ayun, tinatamad na sila. Ramdam na ramdam ko talaga yan. Dati. Pero alam niyo, dati naman, ang ginagawa ko lang dati, nagrarant ako, tapos yun, ginagawa ko ulit. Diba? Eh, no choice din naman ako, eh. No choice naman tayong lahat, diba? Isipin nyo, no? Magrarant tayo, diba? Tapos, syempre, gagawin pa rin naman natin kasi nga, ayun na nga, no choice. Kailangan natin gawin yung mga bagay-bagay na dapat naman natin talagang gawin. Diba? Kaya kung ako sa inyo, kumilos na kayo, no? Oo, maligo na kayo, magsipilyo, magbihes, di ba? Para naman nang sa ganoon, pag naamoy ka ng crush mo, di ba? At makita ka ng crush mo, napakagwapo mo, napakabango mo, di ba? Yun na lang gawin mong motivation, no? Yung tipong pumasok ka na lang sa eskwelahan or sa opisina dahil sa crush mo. Yun, di ba? Kesa naman sa, ano pa bang ibang gagawin mong motivation, no? Usually kasi nagiging motivation ng mga estudyante, si crush nila, no? Pag walang jowa, di ba? Pag walang jowa, ang ginagawa nilang motivation yung mga crush nila. Pero pag may jowa, ayun, yung jowa nila. Pero kung isang loko-loko na, na boyfriend, no? Edi yung kabit mo ang gawin mong motivation. Di ba? Ganun lang na makadali ang buhay. Hoy. Pero dapat, no, stick to one lang tayo, ha? Diba? Ay, nako. Kaya naman sa mga Pangga natin dyan na hindi pa rin kumikilos, nako, kumilos na po kayo. Oo. At sa mga malilate na, no? O ano, kilos na. Keshe hodang makita mo na naman yung boss mo, okay lang yan. At isipin mo na lang, no, 47 days to go, magpapasko na naman. Ayan, makikita mo na naman ng inyong inbox na punong-puno ng pangangamusta ng inyong inaanak. No? Kaya naman kung ako sa inyo, magpumasok na kayo, iwasan na yung kaltas, no? Iwasan na yung late para iwas kaltas. No? Okay, kilos na, ha? Huwag na tayong batugan. Oras natin ngayon sa buong kapuluan Pangga. It's now 6:30. Minsan nakakabulo talaga yun, no? Kapag gusto mong i-pronounce ang tama, no? 6:33. Yan. 6:33 on the clock. At syempre, kasama niyo pa rin kalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ngayon ay live na live sa Energy FM Facebook page, di ba? Okay, ano man hanapin nyo na.
Energy FM 106.7 at gusto nyong makita ang itsura ni Baby Toby, di ba? Ayan, pumunta lang kayo doon, ha? At syempre, pakishare na rin naman. O, ang hindi mag-share, tutubuan ng kulugo sa loob mismo ng inyong kuko. Ano kaya yun, no? Tutubuan ng kuko sa kuko mo mismo, sa loob. Para ang sakit nun. Kaya naman once again, pumunta ka na sa Energy FM 106.7 Facebook page at syempre, i-share mo na rin naman, ha? So for the meantime, eto na. Simulan na natin ang programang Shoutout sa Umaga. I-shout out mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Yan, good morning! At shoutout na rin sa mga pangga natin dyan nasa opisinahan na, no? Hello po sa inyong lahat. At syempre, hello din sa mga pangga natin dyan na walang bukang bibig kung hindi puro trabaho mismo nila. Yung tipong kahit nasa labas sila, nasa ibang lugar sila, ang tanging bukang bibig ay puro trabaho. Ay nako, hay nako, hay nako, hay nako. Katulad na nga lang ng ating message sender, no? Oo, meron daw siyang kakilala na gano'n. Itong mensahe na to ay galing kay Carla. At ang sabi niya dito, "Good morning, Baby Toby. I have this office mate na sobrang lakas mag-rant sa trabaho niya. As in, kada alis namin, puro na lang rant about sa work namin. Minsan, umay lang din naman na wala na nga kami sa office. Puro work pa rin ang pinag-uusapan namin dahil sa kanya. Please naman, stop it na. Nakakaumay na kasi. And thank you so much, Baby Toby." May point nga naman, no? May point nga naman tong sinabi ni Carla, no? Nasa ibang lugar na nga kayo, wala na kayo sa opisinahan, di ba? Office work pa rin ang buhang bibig. Di ba parang katoxica na rin naman yun? Yung ganun. Like for example, ganito, no? Ibigyan ko kayo ng senaryo. Pupunta kayo ng samgyupan, no? Magsasamgyup kayo, no? Tapos ang mangyayari, yung katrabaho mo, puro work pa rin ang kanyang sinasabi, no? Nagra-rant. Well, okay lang naman siguro mag-rant, no? Pero wag naman siguro araw-araw. Oo, okay naman talaga mag-rant eh. Wala naman masama dun eh. Meron pa nga nagsasabi, no? Work hard, but rant harder, ganon. Diba? Marami naman part naman yan kasi ito yung way natin para mag-release ng stress, diba? Yung pagra-rant. Pero syempre, after mo mag-rant, diba? Eh di gagawin mo pa rin yung trabaho mo mismo. Ganoon naman tayo lagi eh. Diba? Kapag stress tayo sa work, sige mag-rant ka lang. Rant mo lang yan. Sumigaw ka, magdabog ka. Diba? Di naman kaya kung nagbabalorant ka, mandurog ka. Mag-smurf ka. Mandurog ka ng mga mahihina, no? Ng mga baguhan, di ba? Mga ganun. Marami tayong way para maglabas ng sama ng loob at isa na nga doon is yung pagrarant tungkol sa trabaho mo, di ba? Kasi minsan nga naman talaga yung trabaho natin ay nakaka-stress. At pag hindi natin yan nire-release, eh talaga mismong sasabog mismo tayo. Di ba? Hindi naman literal na sasabog ka, no? Parang mababaliw ka, ganun. Eh, napakaloko mo naman nun. Liliteralin mo yung pagsabog mo mismo. Diba? Pero yun na nga, kasama yun sa ating pag-release ng stress, no? Yung pagrarant. Pero, kapag naman kayo ay nasa labas ng opisina at nagbabanding kayong magkaka-opisina, no? Huwag naman siguro palagi na mag-rant kayo about sa trabaho. Kasi nga, kaya nga kayo lumalabas eh, di ba? Para hindi na pag-usapan yung trabaho nyo, di ba? Para iba naman yung pag-usapan nyo. Pag-usapan nyo yung Marvel. Pag-usapan nyo yung gwapo doon sa kabilang table. Yung maganda, yung sexy doon sa kabilang table, di ba? Ganun. Ngayon, kung araw-araw pa rin or palagi pa rin na
puro rant or kung ano mang office na topic, no, di ba? Office related na topic, no, ang pinag-uusapan nyo pa rin sa paglabas nyo ng opisina, no? Parang ang toxic naman nun. Ang toxic mo naman na katrabaho kung ganun palagi yung ginagawa mo, di ba? Siguro may perfect time, no? May perfect time para mag-rant sa mga katrabaho mo, no? At syempre, hindi yun araw-araw. Kasi syempre, oo, ikaw, nare-release mo yan. What if yung mga katrabaho mo naman umay na doon sa topic na yun, di ba? Gusto nga nila makawala eh. Umalis nga kayo sa trabaho para, alam nyo na, makarelease, di ba? Para hindi pag-usapan yung trabaho, no? Pero ikaw, iba-brought up mo pa rin yung topic na yan, di ba? So, hindi lahat ng kaopisina mo ay gusto na laging pinag-uusapan ang trabaho. At marahil, no? Marahil. At dahil dyan sa ginagawa mo, no? Parang napapag-usapan ka na rin behind your back, di ba? So, kaya ikaw, no? Kung ayaw mong pag-usapan ka behind your back, no? Siguro, wag natin palaging i-rant or i-brought up yung topic about work, no? Kasi nga naman, di ba? Nasa labas na kayo ng opisina eh. Topic nyo pa rin trabaho. Ako personally, ayoko ng ganun, no? Oo, mag-rant tayo. Sige, mag-rant tayo. Pero gawin lang natin yun. Siguro mga mga twice a week or once a week, no? Kapag lumalabas tayo weekly, araw-araw, no? After work. Siguro kapag araw-araw, ibang usapan na yun, di ba? Parang umay naman talaga. May point ka naman, Carla, no? Kaya naman sa mga pangga natin dyan, no? Kung nagra-rant man kayo, okay lang yan. Don't get me wrong, ha. Okay lang na mag-rant, pero siguro naman, wag naman yung araw-araw at kapag lumalabas kayo ng grupo nyo mismo sa opisina, wag naman araw-araw na gano'n, di ba? Pag-uusapan nyo, yung mga jowa nyo, di ba? Magyabangan kayo ng jowa. Pag-usapan nyo, K-pop, di ba? K-drama. Ang dami-daming topic, no? Hindi lang naman pwedeng pag-usapan is about sa work, no? Pero yun na nga, no? Isipin nyo rin naman, or isipin natin yung nafe-feel ng ating grupo, no? Kasi minsan, di ba, napaka-bonus na nga lang nun eh. Napaka-reward na nga lang nun sa atin na magkaroon tayo ng group of friends sa natin eh, di ba? Sa office natin, di ba? Kasi minsan ang nangyayari kasi, pupunta tayo sa isang opisina, hindi tayo nagkakaroon ng kaibigan. Bakit? Kasi professional lahat, di ba? So bonus na nga lang yun sa'yo na nagkaroon ka ng circle of friends, di ba? Ngayon, kapag nagkaroon ka ng circle of friends, no? Siguro, pwede rin naman tayo mag-adjust. Hindi yun sila lang yung mag-a-adjust para sa atin, di ba? Pero yun na nga, kung mag-rant man tayo, siguro 1-2 beses lang siguro. Okay na yun, di ba? At least na ilalabas mo yung steam mo from work, di ba? At kung ikaw naman, no, ay may issue ka na rin naman pala dito sa katrabaho mo na puro rant na lang yung sinasabi niya kapag lumalabas kayo, no? Siguro kausapin mo rin naman. Oo. Mag-initiate ka na kausapin mo siya. Uy, wag naman puro work yung pag-usapan natin na topic, di ba? May iba pa naman tayong topic eh. May iba pa tayong pwedeng pag-usapan. Or pwede rin naman na kapag na-realize mo na i-brought up na naman niya yung topic about work, no? Pwede mo rin namang ibahin yun eh. Diba? Mag-brought up ka ng panibagong topic, no? After niya magsalita. Di nalihis na yung topic niya dun. Minsan kasi ang nangyayari, Panggano, hindi natin kinakausap yung isang tao about sa kanyang nagagawang mali, no? At minsan nahihiya tayo na dahil baka masamain niya yung sasabihin mo. Pero alam mo, Pangga, kung ikaw naman, no, kung ikaw naman ay isang tunay na kaibigan at kung siya naman ay isang tunay na kaibigan, maiintindihan niya yun. Diba? Maiintindihan niya yung mga bagay-bagay. Bakit? Kaibigan mo siya. Diba? Kung nakagawa siya ng mali, no? At kung ayaw niyo yung mga ganong bagay, no? Sabihin niyo lang sa kanya. Communication is the key. Diba? Hindi lang yan para sa magjowa, no? Pati na rin sa magkakaibigan. Kaya again, communication is the key. Kung nauumay na kayo, sabihin nyo lang yun sa kanya.
maiintindihan nyo rin naman yun di ba? At syempre, siya rin naman, medyo alam nyo na, nakakaramdam na rin yan ng tension mula sa inyo, di ba? Kasi pansin ko rin naman, may ginagawa rin naman kayong, kung ano, di ba? Para mailihis yung topic nyo doon. Kaya naman, kausapin nyo lang. Kausapin nyo lang yung katrabaho nyo na yan. Kung sino man yung katrabaho nyo na yan, no? Kausapin nyo lang at sabihin nyo yung gusto nyo sabihin in a good way, no? Kung paano kung hindi nyo mamasamain talaga. Ngayon, pag minasama niya yun, siguro nasa kanya na lang yung problema, di ba? Kung maayos nyo naman sinabi, no? Nasa kanya na lang yun kung paano niya i-receive yung sinabi nyo mismo, di ba? Kuran lang naman yun. Kausapin nyo lang. Di ba? Anyway, Carla, good luck no sa pagkakaibigan nyo at sana naman, no? Sana naman, Carla, hindi na masyadong mag-rant after nyo kausapin yung inyong kaibigan, di ba? Anyway. And sa mga pangga natin dyan na gusto mag-send na kanilang mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal, ayan, hanapin nyo lang yung aking Facebook page, BabyToby1067. Diba? Chat ka lang dyan, voice message, pwede kang tumawag sa amin. Ikaw na bahala dyan, malaki ka na. Once again, BabyToby1067 ha, sa Facebook yan. Chat ka lang dyan. Alright, babasahin natin yan. Pwede kang magpakilala, pwede rin namang hindi. Ikaw na mismo bahala dyan. Alright? So, yung ating nabunot kanina sa pang-gash o pang-cash ay hindi siya nakatawag. Sayang naman. So, goodbye 500 pesos na, di ba? Pero syempre hindi pa huli ang lahat, pwede pa siyang manalo ng 200 pesos. Kaya naman, Chairman, ikaw na ang bahala, tawagan na natin yan. Ay, pang-gash o pang-cash on air promo. Once again, tinatawagan ng pansin si Robert. Si Robert. Ano lang naalala ko sa pangalan eh. Hindi ko pala na-picturean. Basta si Robert. Si Robert na walang plate number at location pero may... Ano ba nasabi ko? Plate number ba? May plate number pala, oo. Wala lang transport name. Ayan. Ayan, nagre-ring na. Si Robert Gambuguas. Ayan, Robert Gambuguas. Ayan, Robert Gambuguas. Kung nandiyan ka man, nakikinig ka man, sagutin mo ang aming tawag. Para naman sa ganun manalo ka ng 200 pesos. Sayang din naman yung 200, no? Pangdagdag nyo yan. Pang-cash. Yeah. Kung hindi nyo man masagot, akin na lang yun. The subscriber cannot be reached. Ay, wala kayo nag-reach. O, isa pa. Chairman, isa pa. Ngayon, kapag hindi pa rin siya tumawag, di goodbye 200. So ngayon, kapag goodbye 200 pesos, aangkinin ko na yon, ha? Akin na lang. Pwede ba yun? Huwag na lang kayo maingay, Papa Jackson, ha? Huwag na lang kayo maingay dahil papagalitan ako, no? Secret na lang natin yun, ha, Pangga? Okay? Kapag ako, inano nyo, nilaglag nyo kay Papa Jackson, yari kayo sa akin. Oo. Pwede kayo na pangdagdag sa lunch out ko mamaya, di ba? Sayang, kala ko sumagot na. 200 pesos Pangga, no? Alam nyo, malapit na mag 11-11. Pwede yung pangdagdag dun sa i-check out nyo, di ba? 11-11, sale na naman yan. O sino naman kaya mabubudol na naman ng online shops dyan? Ay, nako. Budol dito, budol doon. The subscriber cannot be reached. Uy! Please try again later. Cannot be reached. So, ibig sabihin, hindi niya nakuha ang kanyang 200 pesos at 500 pesos. Sayang naman, Pangga. O, bueno. Mamaya si DJ Lensay, magbibigay din siya ng 500 at 200 pesos. Or 200 pesos pala.
Isa lang po yun. Mababawasan lang pag di ka tumawag. Anyway, Pangga, for the meantime, magbalik tugtugan muna tayo. For our next song, here's a song from Sixpence, None the Richer. There she goes. Pangit pala ng boses ko, no? Ngayon pala nalaman. Anyway, tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo